So, today, ayan, aalis tayo. Pupunta tayo doon sa bagong shop ng kaibigan ni Deepak. Actually, yung shop niya, puntahan na natin before. So, this time, pupunta ulit tayo. Medyo malaki itong tindahan na to. Ang dami ko talagang gagawin dito, guys. Mag-garden na tayo. Sisimula ako mag-garden dyan. Hopefully, by next week, ayusin ko yan. Santay lang kami ng bus. At malapit lang naman ang pupuntahan natin. Hindi naman siya malayo. Malapit lang talaga dito. Yeah. Like 3 layers. No, yan si Yuan, no? Light lang din. Si Deepak, ganun din. So, it means yung isang bus parating na rin. Kami sa bus. Malis, naglalakad pa ang bus. Yeah. Saturday kasi ngayon kaya marami tao sa labas. Hindi nakilala ni Deepak yung anak ng kaibigan niya. Yan si Ayus. Oh, Ayus! Namaste! Ito yung shop nila. Kung pinuntahan natin before. Yung shop. Ay, wala na. Nalipat pala sila. Yan yung tindahan nila na bago. Andyan. Yan. Ito yun, ang bago nilang shop. Congrats, congrats! Hello, welcome. Yeah, welcome. This You is... can see our face, huh? Yeah, this is the owner. Where is this man? Hello, everyone. Yan yung asawa niya. Congratulations! Yan. Yan talaga, guys. Si Anjan, kababata talaga ni Deepak yan. Since, ano pa sila? Bata pa, guys. Magbarkada na talaga sila. Susma! Kababata talaga sila ba? Mag-best friend talaga sila since ano sila binata. So, at least makabili kami isa. Mga pants nila. Terno ako nito. Mga linen din sila. Mga bra din sila. Ito yung kanilang tindahan din. Nakapunta na tayo dito, guys. So, but no other size? It's okay. Kasi ano? Yan, basta makabili kami isa. Okay, you can remove the inner one and wear this one. Yeah, you can wear this one. You look handsome. Gusto niyo yung hand. Bali si Anjan, guys. Resign na siya. Yung work niya sa Apple. Resign na siya kasi nag-focus na siya sa business nila. Kasi nga lumalago na rin yung business nila. So kaya ayun, nag-focus na. So ayun, guys. Dahil pumunta tayo dito, may pag-gift daw sila. Tingnan natin. The gifts. Gift with purchase. Snacks. No, this is for opening. Yeah, for opening. Thank you, Susma and Anjan Karki. Congratulations for your another store. Bye-bye. Take care la. I come back next time. I will buy for myself. Bye-bye. So, ayun guys. May nakuha tayo. Ganyan sila. Pag namimigayan sila sweets. Pag after na mag-ano sila, mag-opening. Ewan ko kung masarap dito guys. Tingnan natin ha. Kung ano makakain natin. As usual, anong makakain natin guys. Tingnan nyo oh. So ayun guys. Ayaw namin kumain. Ni Deepak si Yuhan lang momo. So ito yung laman. Samosa and pakoda. Yan, pakoda. Yan. Then soft drinks, si Yuhan lang kakain. Oh, maybe spicy. Ito. Samosa. Masarap ah. Ito pakoda. What is this pakoda means? Like meatballs you're making. Sibuyas. Parang this one. So ayun guys, uminom lang kami ng soft drinks at kinain ko lang yung ano, higay nila. Kala ko may tindahan, paslayan pala yung una nilang tindahan. Lumipat na sila dito. So ayun guys, pauwi na rin kami. At mabuti yun. Wala naman kami masyadong ganap today. Come we'll make it. Minute namin yung isa nilang kaibigan.
So guys, ayan. Alam nyo, nakaidlip ako. Andito na kami sa bahay. Si Deepak ganun din. Nakaidlip din siya. And si Johan, ayun, nagdo-drawing si Johan. Hindi talaga si Johan, nakaidlip-idlip. Ito yung nilabhan ko kasi kanina. So medyo okay yung weather namin. Si Deepak, ayun. Pareho kaming nakatulog. At may kwento ako sa inyo. Yung pinsan ni Deepak na ikakasal, 'di ba? Bali dalawa daw yung babae. Dumaan dito guys si Indira tsaka si Mandira saglit. Kaya ako nagising din dahil tumatawag siya sa Indira kung nasa bahay ba daw kami dahil kukuha sila ng tubig. So nagising ako mga kanina pa. Ayun guys, sabi ni sandali kuhanin ko muna ito. Nagkwento kami sa patungkol sa kasal. So sabi ni Mandira sa akin tsaka ni Indira yung napili na una na bride, nagde-demand siya na hindi siya titira sa village, gusto niyang tumira sa city dito sa Kathmandu, which is taga din ang babae, taga village siya, nagde-demand na kung magpapakasal siya sa pinsan ni Deepak sa Kathmandu daw, sa city daw sila titira, hindi siya papayag sa village. So may ganun talaga daw, pwede daw yung mag-demand. Tapos hindi siya pinili nung pinsan ni Deepak. Yung napili nga ng pinsan ni Deepak, teacher yan siya. At saka yung sahod daw is nasa 17,000. Ganun daw yung sahod. Tapos nasabi din sa akin ni Mandira na ni Indira na kapag love marriage naman, wala daw maraming problema daw pag love marriage. Kahit pumunta na lang daw ng temple at magpakasal daw direct doon. Pero pag arranged marriage, marami daw talaga yung demand. Ang babae at ang lalaki. So sabi talaga ni Indira sa akin, kailangan talaga magbigay talaga ang pinsan ni Deepak na alahas sa babae. So before daw, mga dala na daw alahas yung pinsan ni Deepak para sa kanya anong magiging asawa. Hapon na dito. Hindi mo kami doon tumagal kasi para lang lang kami doon. Support lang sa friend ni Deepak. Ganyan sila pag may mga bagong bukas sa matindahan. Kailangan lahat ng mga kaibigan pupunta. Iba sa atin pag sinabi mo opening ng tindahan, ribbon cutting. Dito sila iba. Basta tawagan na lang yung mga kaibigan. Lang. Pero syempre bibili dapat. Actually guys, ito yung niluto ko kanina, chicken curry. And yung salt. Guys, yung tinapay na natira, dalawa na lang. Gumawa ulit ako kahapon. This time, mas nagustuhan ni Johan kainin yung tinapay na cheese lang yung nilagay ko. So, ako guys, nagugutom na naman. Ito pa yung natira, na isang box. So, may cucumber din dito. Kain muna ako ng cucumber. Tapos, lalabas ako. Hindi ko alam kung anong mabibili ko. Nagutom ako. Yung snacks namin kanina, di ba? Yun lang yun. Bibili lang ako na makain-kain. Balat na rin kaming prutas. Kanina, last yun yung 2 mansanas. Kinain namin ni Juan kanina. Guys, nagluluto na ako ng aming hapunan. Mga ulam, minunit ko itong manok. Yan, Johan yan. Wala pang alas 7 dito. Nagsaing na rin ako. Nakulo na para makapagpahinga-hinga tayo ng mas maaga. The other one. Okay, Ayan pala. Then na. Maybe they see mistake. Gusto niyo ipakita. What you tell about this drawing? I tell you did a good job. What is wrong? Pineapple is wrong. Bata. Guys, makulit. Nagmana talaga to sa akin. Ayan. This one you don't like. I like this one. Shower na anak kasi magsha-shower din ako guys. You didn't show them the last drawing. Mayroon pa pala guys isa. Ayan Show them nicely. Tama na. Lakat na shower na kayo. What time na ho? Guys, alas 9 na dito. How much you rate? At I rate 1 out of 10 is... 1? Of course. Only 1? 1 to 10 is 10. Why? Ang ingay namin ng tatay nyo. Nagpapahinga. Why? Kaya lang nga naman 1 to 10. 10 then why? Na, shower na to. And during summer naman, di naman kami nagme-medyas. So, itatago ko na ito. Ayan. Ligo siya kasi nag-volleyball sila kanina, guys. So, amoy pawis. Sa totoo lang, inaantok na ako, guys. Bukas ko na to. Bukas ko na talaga ito gagawin. OFW pala yung ina at Japan citizen naman yung anak. Naaagnas na nang matagpuan sila. Ayon sa balita, nawawala ang 5 milyong pera na dala ng mag-ina na pinagkatiwala sa kapatid niya na si Ligaya na ipambabayad sana sa house and lot na binili nila. Naaagnas na ng matagpuan sa Tayabas, Quezon ang mag-inang balikbayan galing Japan. Doon ka sa tubig kaya at nababad na yung mga dugo doon sa tubig.
Pebrero 22 ng gabi nang ma-recover ng pulisya ang mga maletang ito sa ilalim ng tulay sa Tayabas, Quezon. Dahil nga confirm na talagang yung kapatid niya yung may gawa and yung asawa ng kapatid niya at saka apat yung may gawa, no? Talagang kamag-anak lahat. Para sa akin, hindi naman lahat ng pamilya ganyan. Pero hindi lang talaga siya pinalad na ang kanyang kapatid is ganyan. Nagahaman o nasilaw sa pera, dahil sa sobrang laki. Nakalimutan niya na talagang kapatid niya. Ayun guys, at saka sa mga OFW, sa mga talagang nakaangat na sa pamumuhay, basta wag lang magtiwala agad-agad sa kahit kanino pa, pamilya man o yun lang sa side ko. And alam ko naman hindi naman lahat ng mga pamilyang Pilipino ay ganyan po. And talagang siguro nasilaw talaga yung kanyang kapatid o mga kamag-anak bakit nila nagawa yan, and nasa huli talaga yung pagsisisi. Ika nga talaga, money is the root of all evil talaga siya. So rest in peace talaga sa mag-ina, and sana justice will be served, and talaga sana yung gumawa na yon is kung mayroong death penalty, ganon din ang dapat nila makuhang justice din. Buhay sa buhay, yung ganun ba? Kasi talagang napakasakit isipin, pamilya mo, kapatid mo pa ang gagawa sa'yo ng ganyan. Na talagang pinagkakatiwalaan mo dahil sa pera. Kinalimutan niya yung kapatid niya. So, ayun guys, at i-end ko na yung vlog ko. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin para lang mapanood ulit yung vlogs ko. And good night guys, I love you and mag-ingat po kayong lahat. And God bless us all and good night. Bye guys!